Ganal. At ako naman si Rian Iris Espina. Narito kami ngayon para sa aming performance task sa Araling Panlipunan. Tatalakayin natin ang mga mahalagang sagisag ng ating mahal na bansa Pilipinas na matatagpuan sa loob ng ating paaralan. Ang mga simbolong ito ay hindi lang basta disenyo o pangalan. Ito ay bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Kaya samahan ninyo kami upang kilalanin ang ating pambansang sagisag. Tara, simulan na natin! Watawat ng Pilipinas. Unahin natin ang isa sa pinakmahalagang sagisag, ang ating watawat. Mayroon itong tatlong kulay. Asul para sa kapayapaan, pula para sa katapangan, at puti para sa kalinisan. Napansin niyo ba na kapag hapon ng digmaan, ang kulay pula ay nasa ibabaw? Ibig sabihin, ito ay isang paalala ng ating kasaysayan at katapangan. Ang tatlong bituin ay kumakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Habang ang araw na may walong sinag ay sumisimbolo sa walong lalawigan na unang lumaban sa mga Espanyol na revolusyon. Lupang Hinirang. Alam niyo ba na ang ating pambansang awit, ang Lupang Hinirang ay isinulat ni Jose Palma bilang isang tula? Orihinal itong isinulat sa Espanyol bilang Marcha Nacional Filipina noong 1898. Pagkatapos, isinalin ito sa Ingles at ngayon ay kilala natin ito sa Pilipino bilang Lupang Hinirang. Inaawit ito ng mga mag-aaral tuwing araw ng Lunes kapag itinataas ang bandila ng Pilipinas sa flag ceremony at sa tuwing may mga programa sa paaralan. Pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, isang matapang na Pilipinong nagmulat sa mata ng mga Pilipino laban sa mga banyagang sumakop sa ating bansa. Kilala siya sa kanyang mga isinulat na nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naging inspirasyon sa ating kalayaan. Pambansang wika, Pilipino. Ito ang wikang nagbubuklod tungkol sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Bilang lingua franca, ito yung wikang inaasahang nauunawahan at kayang salitain ng lahat ng tao saan mang pulo ng Pilipinas siyang naninirahan. Bukod dito, ito ay nakasaad sa ating saligang batas. Sa makatwid, ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa at identidad ng mga Pilipinong naninirahan sa Pilipinas. Bansang kasuotan, Barong Tagalog at Barot Saya. Ang Barong Tagalog ay karaniwan nang ginagamit sa kasal at pampormal. Ang Baratsaya naman ay ang pambansang kasuotang pambabae ng Pilipinas na binubuo ng manipis at binordahang Pambansang sapin sa paa, Bakya. Ang bakya ay isang uri ng sapin sa paa na yari sa Kinukitan pa ito ng ilang disenyo, gaya ng bulaklak at kabundukan. Pambansang sayaw, Karinyosa. Ang Karinyosa ay isang magiliw na sayaw na magkaparehong babae at lalaki na animoy na sa aktong nagliligawan. Taong 1992 nang palitan nito ang tinikling bilang pambansang sayaw ng Pilipinas. Dahon, anahaw. Ang anahaw ay isang pabilog na dahon na palma na matatagpuan sa timog silang ng Asya. Maraming gamit ang dahon ng anahaw para sa pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino bilang pambalot ng pagkain, pagbubong sa bahay kubo, abaniko, sombrero at dekorasyon sa mga espesyal na okasyon. Pambansang prutas, mangga. Napakaraming klase at karaniwang kulay ang prutas nito. May dilaw, nuntian o pula. Pinipreserba din ang mangga at ginagawang panghimagas o pangsangkap sa iba't ibang pagkain. Pambansang puno, nara. Malakas, matibay at matatag. Iyan ang nara, ang ating pambansang puno. Ginagamit ito sa paggawa ng matibay na muebles at sumisimbolo sa katatagan ng ating bansa. Pambansang laro, sipa. Ang sipa ay isang uri na laro ang panlibangan o laro na ginagamit ang bilog at pinisang piraso ng bakal na may buntot ng mga hibla ng plastik. Isa din ito sa mga laro na mag-aaral sa Asignaturang Physical Education.
Ilan lang ito sa mga sagisag ng ating bansa na makikita natin sa ating paaralang Ricardo P. Cruz Senior Elementary School. Papakita ng ating kultura, kasaysayan at pagkakaisa bilang Pilipino. At dito po nagtatapos ang aming performance sa Araling Panlipunan. Sana po ay may natutunan kayo. Paalam!